Yes, and it's my honor and privilege to share the Word of God for you today. I do believe God's Word is powerful. Naniniwala po ba kayo doon? I do believe that God is still in the business of touching lives. Patuloy po tayong kakausapin at hihipuin ng Diyos. God's words are so powerful. Walang question po doon. So we need to prepare our hearts. Katulad po ng sinabi ng ating kapatid, ang katulad ng gawain ng Diyos para tayo naghahasik pag tayo nagbabalik ng tithes and offering. Ganun din naman po, once na tayo ay handa na paggamit sa Panginoon, hinahasik po ng Diyos ang kanyang salita. Wala pong problema sa salita ng Diyos. Napakamakapangyarihan po ng salita ng Diyos at ito ay binhi na itatanim sa bawat puso ng bawat isa sa atin. Ang question na lang, anong klase ng puso na meron ka ngayon? Pusong malusog, mataba, puno ng tinik. Nawa, dalangin ko sa umagang ito, isa sa pinakamagandang puso na matataniman ng Diyos ngayon ay yung puso mo, kapatid. Kung ikaw ay naniniwala, magsabi ka ng amen. Amen. Parang ang lungkot nyo po Mukhang iba sa inyo wala pang bonus. Iba sa inyo, di pa kayo namamasko, no? Wala pa ata kayong bagong sapatos, kaya ang hina ng amen nyo. Sige po, lakasan natin amen. Sabi natin amen. Praise God, so be it. I would like to remind everyone for our next year event, bago po natin simulan ito, our upcoming events, isa po sa pinakakaiba sa next year, ang ating unang all-in ay gaganapin po na on-site at ililipat po natin instead na Tuesday ay Friday po. So ito po ay mangyayari sa January 9, 2026. So ang ating first ever on-site all-in mentoring since pandemic. So I encourage everyone, ini-invite ko po kayo personally. Gusto po natin makita kayo dahil dyan din po yung ating kick-off night ng ating prayer and fasting. So ngayong mga panahon po ito, darating New Year and Christmas, magfi-feast po yung ating tiyan. Diba? Feasting po yan. At may gagawin po tayong fasting this coming January 10, 7 days po yan. And I do believe na once na matapos po natin ito, may kakaibang revelation si Lord sa bawat isa. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. By the way, andyan po ba ang ating life coach, Kuya Raul Tunagbanwa? Birthday po niya ngayon. Happy birthday po. Amen. Kung nasan ka man ngayon, diyan ka lang. Asan po kayo si Kuya Raul? Mukhang celebrate ng birthday, di tayo sinama. Then, nandyan lang po yan. Makikita nyo mamaya. Huwag niyo pong kakalimutang batiin si Pastor Raul ng kanilang birthday. And who's excited for today, mga kapatid? Salamat po. Taas mo ang kamay na lahat na excited sa umagang ito. Amen, amen. Request ko lang, kapatid, second to the last Sunday na ito, pwede bang galingan mo pang lalo? Mag-participate ka. Because preaching is not a monologue. It is a dialogue. So mag-amen ka, pumalakpak ka, mag-response ka. Dahil naniniwala tayo na ang Diyos ay kakausapin po tayo lahat. May tanong lang po ako sa umagang ito. Mga kapatid, gusto ko isipin mo mabuti. When was your best Christmas gift na na-receive mo? Sa buong buhay mo, kung ikaw ay nabubuhay na matagal na, kailan po yung pinakamaganda na natanggap mong regalo ng Pasko? Sige po, what year and why? Meron po ba na makakaalala dito? Na talagang hanggang ngayon, pag naalala mo siya, napapangiti ka pa rin, nababalik-balikan mo, diba? Maalala mo kaya? Maalala mo kaya? Kung wala, bakit kaya? Diba? Kasi every Christmas, meron tayong hinahangad . Katulad po ng post natin, ano yung gusto mo matanggap ngayong Pasko? Ngayon tinatanong kita, ano yung pinakamagandang regalo mo natanggap nung mga nakaraang Pasko? Pwedeng new clothes, new pair of shoes, new hair. Tingnan mo nga katabi mo kung nagpariban na ba. Amen. Nagpariban na ba yung katabi mo? Diba? Sabihin mo sa akin na may 13-month pay ka na hindi mo sinasabi sa akin na may 13-month pay ka na. Tingnan mo yung katabi mo. Baka may mga extension na ng daliri, ng kuko. Kakaiba mga babae, may buhok, tapos naglalagay ng buhok. May nails, pero nagdadagdag ng nails. May pilik mata, nagdadagdag ng pilik mata. Di pa ba kayo kontento sa ginawa ni Lord? Pero hindi po masamang magpaganda. Amen po ba? Pero tingnan mo ulit. Sige, parang lahat kayo nakatingin sa akin, sa katabi niyo ko timitingin . Palata mo naman na napapansin mo siya.
Nag-ayos yan para ngayon para makatabi ka lang, dahil di mo pinapansin. Sabi mo sa katabi mo, parang gwapo at ganda mo ngayon, kapatid. Yan. Katas yan, katas ng 13-month pay. At again, tinatanong ko po kayo, parang walang sumasagot. Kailan yung huling pinakamagandang regalo? Meron sa atin ngayon, welcome po natin, first Sunday po nila bilang mag-asawa, our newlywed couple, Mr. and Mrs. Bautas. Tayo nga po kayo. Ayan, no? Parang pareho pa kayo ng suot, Amen. Sige po, makakaupo na po kayo. Sino kaya susunod? Amen. Bandang likod ata, may susunod Ayan. So, ano yung pinakamaganda? Siguro sa kanila mag-asawa, ito na siguro yung magandang Pasko para sa kanila. Sa inyo po, na matagal na mag-asawa. Ano po, kamusta po kayo? Sasaya ako ngayong Pasko kapag naalala ko ng aking asawa, ng aking anak, ng mga inaanak ko, ng ninong at tinang ko. Nawa po, bago po natin isipin yan, ay maging handa yung ating puso na buksan ng lubusan ang makapangyarihang mensahe ng Kapaskuhan na hindi dapat ito mawala sa ating listahan. Sabi nga po natin, Christmas list. Alam niyo po, kapag pinag-uusapan ng Pasko, napakaganda po ng ating inawit kanina, lagi po tayong binabalik nito sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Binabalik tayo sa katotohanan na God is love. And if you're ready for our last installment sa ating final week ng ating Christmas list, tayo po'y maingat na tumayo bilang paggalang sa pagbabasa ng salita ng Diyos. And as we read these verses, nawa po ay maging manariwa ulit, maging fresh ulit yung salitang ito. Dahil ito po talaga yung pinaka-puso ng Diyos sa bawat isa na pag-uusapan natin sa umagang ito. In the count of 3, sabay-sabay po nating basahin ng dahan-dahan at namnamin po natin na parang ang Diyos yung kausap natin. Siya naman po talaga. John, the Gospel of John, chapter 3, verse 16 says, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Life City Church, join me on our Christmas list series final week with the subject, Pasko na, Sinta ko. How deep the Father's love for us. Tayo po'y manalangin lahat. Pwede bang kausapin mo ang Diyos? Ikaw at ang Diyos sa umagang ito. Ikaw at ang Diyos, nawa ibalik ka muli ng banal na spirito sa pinakapuso ng Pasko. Ito ay ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo. Father God in heaven, in the name of Jesus, katulad ng aming inawit, here we are, your people, worshiping you, bowing down, saying that you are our God, the darling of heaven, crucified. Napakaganda ng estado nyo po sa langit, pero pinili nyo po ditong bumaba sa lupa. For all love's sake became poor. Napakaganda po ng awitin na yon. Dahil sa pagmamahal nyo sa amin, Lord, pinili nyong bumaba dito sa lupa. Hindi kami karapat-dapat sa pagmamahal na ito, Lord. Pero lubos-lubos ang pagpapala at pabor na patuloy nyo pinagkakalob sa inyong mga anak. Ito po yung linggo na ikalawa sa huling linggo ng taong ito. But still, nandito kami because inalaw mo, Lord. It's all by your grace and mercy and unconditional love. Marami po sa amin, Lord. Ilang beses nagkamali, nahulog ka sa kasalanan sa taong ito, but still, ang pag-ibig ng Diyos ang umaabot sa atin. Lord, we want to say thank you from the bottom of our hearts. Salamat, Lord, dahil may pagkakataon kaming marinig muli ang napakagandang meaning ng Kapaskuhan. Ito ay para sa makasalanan katulad namin. Na patuloy mong iniibig. No questions asked, Lord. Salamat. Gamitin mo ang iyong lingkod. Palakasin mo ako. Gamitin mo, Lord, para sa kalwalatian mo. Ikaw ang marinig. Maramdaman, maranasan. Remind, rebuke, and above all, transform your people from glory to glory. We rebuke all the works of the enemy sa aming buhay. Salamat po, Diyos, itama mo ang tono ng aming puso sa umagang ito. Sa aming pagtanggap, lumalapit po kami ng mga walang alam, turuan mo kami. Ito po ang aming samot dalangin na may pagpupurit, pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat ay magsabing, Amen and Amen. Palakpakan natin si Lord.
Isang nakaka-bless at malakas na palakpakan para kay Lord. Amen, amen. Makakaupo na po kayo sa presensya ni Lord. Nabati na po natin ng good morning, ng Merry Christmas. Batiin mo naman ang katabi mo ng I love you with the love of the Lord. Nawa ang pag-ibig ni Kristo ngayong Pasko ang magturo sa atin kung paano magpatawad, paano magmahal ng totoo. Amen. Kung babasahin po natin sa Tagalog, for our last and final week sa ating Christmas list, sa darating na Pasko, I do believe na busy po ang lahat sa atin. Pero isa lang po ang prayer namin mag-asawa, na bago po dumating ang alas 12, kung nagse-celebrate po kayo ng alas 12, ay magkaroon po kayo ng sapat na oras. Huwag niyo pong madaliin na buksan ang inyong mga Biblia. Kung hindi niyo po mabasa ang John 3:16, basahin niyo po yung Isaiah na binasa natin for the first week. For unto us a child is born, for unto us a son is given. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. At least, sabi niyo nga po at least, bago ka tumanggap ng mga material, temporal at physical na regalo, matanggap mo ang pagmamahal ni Kristo. Kayo po, kahit kayo mag-asawa, buksan niyo po bilang mga lalaki, bilang mga tatay ng tahanan, haligin ng tahanan, i-lead niyo po yung family niyo. Let us read the Word of God dahil ito po yung pinakapuso ng Pasko. Ito po yung pinakadahilan na dapat huwag mawawala sa ating listahan ngayong Kapaskuhan. Ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos Ama sa buong sanlibutan at binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. At ang sino mang manampalataya ay hindi mapapahamak, ngunit magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po ba na itong binasa po natin sa ibang version ay 25 words in verse. Basahin po natin. O bilangin natin, baka sabihin niyo po, binabola ko po kayo eh. Diba? 25, ano man lang po ito. Hindi po yung version na yan. Yung begotten son po yung babasahin natin. Sige po, bilangin natin. For God, 25 words po, kailangan sakto tayo. Kapag hindi sakto yung bilang ko, bibigyan ko kayo ng pamasko. Okay lang po ba yun? Parang ayaw nyo. Huwag na natin bilangin. Sige po, ready na po kayo? Kabisado nyo po ba yung For God so loved the world? Sure kayo? Pakipakinggan nyo katabi, baka kung ano-ano mga sinasabi ha. Baka nag-haming-haming lang siya yun eh. Ready na po ba kayo, Live City Church? Okay, basahin, bilangin natin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have eternal life. Wow! Palakpakan natin si Lord. Ligtas ako. Ayan, ang pamasko ko po sa inyo ngayon ay panalangin na sana makabisado nyo rin po yun. Actually, napakadali pong basahin yan at napakadali ring kabisaduhin. I do believe na mga Sunday school teacher natin kahit tulog na re-recite yan, no? Kahit tulog. Tingnan mo yung katabi mo, baka tulog na nagre-recite kanina. Marami pong testimony. Actually, again, 25 words in one verse o in one chapter o verse po, tama. Maraming testimony po na nagsuko ng buhay nila simula nung ma-encounter po nila ang verse na ito. Sabi po na ang John 3:16 daw po, also known the gospel in a nutshell. Dito po sinamarize ng John 3:16 ang pinaka-message ng Bible. It's been called the greatest verse of the Bible. Hindi po Jesus wept. Although yun po yung isa sa pinaka-maikli at pinaka-naalala nyo. Pero ito po yung pinaka-puso, heart. It's been called the greatest verse of the Bible because it says vital information. Sabi po ni Martin Luther, John 3:16, the Bible in miniature. Pinaliit. Ibig sabihin ko, isa-summarize mo ang Bible from Genesis to Revelation, basahin mo ang John 3:16, dito mo makikita ang puso ng Panginoon. It means, nilagay ang buong ilang pong books, 66 books, in one verse. Ito po yun, John 3:16. Sabi niyo nga po natin, John 3:16. Huwag po natin kakalimutan yan. And as per digital survey, the most search, ayon po sa pag-aaral, ang pinaka-sinesearch daw po online, kahit AI man yan, most loved verse is John 3:16. Ito po ay sinusundan ng Jeremiah 29:11 na paborito ng katabi mo.
Sa lahat na lang na pinagdaanan niya sa buhay, Jeremiah 29:11, ang kanyang sinasabi, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to..." Yan po yung sinusundan niya. The most loved verse, the most searched na verse sa Google. Pangatlo po yung Philippians 4:13 na, "I can do all things through Christ who strengthens me." So monthly search po across the globe. Ganito po siya ka-useful yung John 3:16. Kaya nga po habang piniprepare ko itong verse na ito, Lord, ito ba yung gusto mong sabihin? Parang ilang beses na nilang narinig. Pero sabi ni Lord, why not? Kasi nga yan yung pinaka-dahilan eh. Sabi nyo nga po, dahilan. Na hindi dapat mawala sa ating listahan ngayong Kapaskuhan, yung pinaka-puso ng Panginoon. It is across the globe, pinaka-sinesearch po. Ganito ka-useful. Kahit na ibang religion, alam po ito. Nakakaya naman, ibang religion, alam ito, no? Tapos yung katabi mo, hindi alam. Kaya sana magkaroon ka ng pangako sa sarili mo na bago matapos ang taong ito, unti-unti na nakakabisado mo ito. At sa mga nakaraang panahon po, o mga weeks, or di ako nagkakamali, last year, naging viral pa po itong John 3:16. Bakit po? Kinote po ito ng isa sa sikat na artista eh. Sabi niya, Psalms 3:16. Kilala niyo po ba yon? Pero regardless, kahit ano ba yun, alam niya na may ganong verse. Amen po ba? Kilala niyo po ba yun, yung bawal lumabas? Kasi hindi nanonood, nagpe-pray lang tayo. Manood din kayo minsan ng TV para ano. Diba? Nag-viral pa ito. Sinabi ng sikat na artista. Pero yun nga, kahit sino, marami po nakakaalam nito. And Dr. John MacArthur says, the most familiar and beloved verse in all Scripture ay John 3:16. Kaya nga po, ilang beses nyo maririnig sa akin sa araw na ito, John 3:16, John 3:16. Pag kinausap nyo ako mamaya, John 3:16. Merry Christmas, Pastor. John 3:16. Diba? Para hindi po mawala sa ating isip. Kasi baka ang isip nyo ngayong Pasko, sino kaya pamamaskuhan ko? Sino kaya pagtataguan ko? Ano kaya una kong ibabalot? Diba? Ano kayang isusuot ko? Bago ang lahat ng yon, John 3:16. Amen. Pwede po ba yon? Parang ayaw nyo, di wag. John 3:16 is a text that contains an ocean of thought. Kapag binasa nyo po ito, makikita nyo kung gaano katindi ang mga pananalita ito. Parang malulunod ka sa pagmamahal ng Diyos. So John 3:16, also the word love, sabi nyo nga po love, is searched approximately 550,000 times per month. Baka po yung katabi nyo, ilang beses lang na-search yung salitang love ngayong taong ito. Ba ibig sabihin ng love, love, love. Yan po. So John 3:16, the most loved and searched verse in the Google. Pangalawa po yung love. Nasa-search po siya monthly, 550,000 times. And the word Jesus, sabi nga po natin Jesus, has been searched approximately 1.2 million times on Google. Ganyan po katindi yung salitang Jesus, love, and John 3:16. Ibig sabihin po, hindi man natin aminin na maraming tao kahit hindi Kristiyano, naglolong ng pagmamahal. Amen po ba? Tayo po ay create para magmahal at mahalin. Kaya nga po ang isang taong hindi nagmamahal ay hindi niya nahihit yung full potential niya as a human being. Kasi nga, ikaw ay created ni Lord para mahalin. So meron sa puso mo na kahit anumang isaksak mo dyan, may naglolong ka ng pagmamahal eh. Hindi yan pwedeng punuin ng material na gamit, ng engranding bakasyon. Yan ay mapupuno lang ng pagmamahal ng Diyos. Andiyan pa po ba kayo? Now, the birth of Jesus reveals the three U's of God's love. Alphabet po yun, yung U na yun. Letter po. Anyan po si Kuya Raul. Tanong mama, happy birthday po. Ayan, kanina binabati namin kayo. Hindi mag-orange yan nang wala lang. Amen? Alam nyo na po. Wag po kayo mawawala mamaya. Amen. So, Pasko na sinta ko. Kaya may Pasko dahil may Diyos na nagmamahal sa'yo, kapatid. Kung iniisip mo, malamig na naman ang Pasko mo, huwag kang mag-alala. Sa Kristiyano, walang malamig na Pasko. Amen po ba?
Kung nag-break man kayo bago mag-December, hindi malamig ang Pasko mo, kapatid. Kapag natagpuan mo ang pagmamahal ng Diyos. Ang dakilang pagmamahal ng Diyos sa akin, sa iyo at sa lahat ng tao, ay pag-uusapan po natin sa umagang ito. Ano ang katangian ng pagmamahal na ito? Ay makikita natin, again, walang malamig na Pasko sa taong naranasan ang pag-ibig ni Kristo. Kung ready na po kayo, magbigay po tayo ng malakas pang palakpak para sa ating buhay na Diyos. Tatlong katangian po ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Tatlong po. Katangian na huwag mawawala sa ating listahan ngayong Kapaskuhan na sana ay maranasan mo sa araw-araw ng buhay mo. Number 1, ang sabi po dito, verse 16a, For God so loved the world. So number 1 po na katangian ng pagmamahal ng Diyos para sa lahat ng tao is the unstoppable love of God. Sabi nyo nga po, unstoppable. Pero by the way, sabi po doon, for God so loved the world. Yung salita pong for dito, sa Greek word ay gar. Gar. Greek word po ng for doon, sabi doon, for God so loved the world. Kung i-translate nyo po yan, God so loved the world. God so agape. So sabi nyo nga po, gar. Means transitive. It transitions or prepare the reader. Kapag binabasa nyo po yung John 3:16, yung unang salita po doon na for, it prepares the reader of the gospel to understand an essential truth. Ibig sabihin po, kapag may salitang for sa verse, inire-ready mo dapat ang sarili mo sa pinakamagandang katotohanan na mababasa mo sa mga susunod na pananalita. Sabi nyo nga po, for God so loved the world. So pinapakita nun, every time na may for, o magbigay po tayo ng mga verses na may for sa unahan. Diba? For if anyone is in Christ, he is a new creation. Bigyan ko po pa kayo ng isa. For all have sinned. So yung gar, all have sinned, ay nagbibigay na, nagpe-prepare na pakinggan mo mabuti ito. For all have sinned and fall short for the glory of God. Sunod po doon, for the wages of sin. Nakukuha niyo po yung ibig sabihin ng salitang ito, for God so loved the world. At nga yung favorite niyo kanina, Jeremiah 29:11, for I know. May kausap po ba ako? Nakuha niyo po yung for na yon? Ephesians 2:8, for by grace we are saved through faith, and not for ourselves. It is the gift of God. At yung ating first week na verse, for unto us. So pansin nyo po yung mga mahalagang verse, lahat naman po ng verse sa Bible mahalaga. Amen po ba? Pero yung ine-emphasize po na verses, laging may for. Katulad nitong John 3:16, for God so loved the world, gar, transitive. Ibig sabihin, i-prepare mong mabuti yung puso mo sana mapapakinggan mong sunod na salita ng Diyos. Pag sinabing transitive, wag mo dapat baliwalain. Dahil napaka-importante po yung mensahe na dapat nating maunawaan. At ito pong salitang ito na John 3:16 ay pinagmulan po ay 14:15. Kung kayo po may mga Bible, pwede nyo pong ibalik doon sa John 3:16. Atras lang po kayo na konti, pero wag mo na po kayo mag-abala dahil mamaya baka magalit na naman kayo sa akin. Meron tayong pinipare dito, 14:16 po. Sige po, basahin po natin sabay-sabay bago mabanggit yung 4. Sige po, basa. Verse 14, go. Lakas po ng konti. Alam niyo po, pinagmumula ng verse na ito, si Nicodemus, isa sa pinakakilalang teacher of the law, ay lumapit isang gabi kay Jesus. Sabi niya, kilala kita, alam ko na ikaw ay pinaladala ng Diyos dahil walang bagay na makakagawa mo. Kaya lang, may problema ako, tagal-tagal ko na nag-aaral ng law, hindi ko pa rin alam kung sigurado ako papunta sa langit. Sabi ni Jesus, kailangan mo ma-born again. Sabi niyo nga po, born again. At nabanggit po itong verse na ito. Sabi niya, paano ako makakabalik muli sa tiyan ng nanay ko? Diba? Sabi ni Jesus, hindi ito patungkol sa physical na kapanganakan, kundi kapanganakan sa espiritu. At nabanggit po yung verse 14. Just as Moses lifted up sa haba-haba ng
conversation nila, naisingit itong 14, 15. Ito po yung panahon kung saan ang Israelita ay nasa ilang at araw-araw sila pinapadala ng Diyos ng mana. Ito po yung tinapay na galing sa langit. Diba? So, araw-araw silang kumakain ng mana, tapos parang nanawa na sila. Na everyday na lang, ganito lang ba yung pagkain natin? So, nagalit po ang Diyos sa bansang Israel dahil nagreklamo pa sila. Sabi niya, dahil sa pagreklamo niyo, magpapadala ako ng mga poisonous snake o serpent. Makamandag na hayop o ahas. Ngayon, nung mga nagreklamo, tinuklaw ng ahas. Kaya sabi mo sa katabi, huwag kang magreklamo. Ang mga tao nagreklamo sa Diyos, tinutuklaw ng ahas. Amen? Tapos wala na talaga nagreklamo no? Kahit sa traffic, wala na nagreklamo, baka matuklaw ng ahas. So ganun po yun. Pinadalaan Diyos ng mga poisonous snake. Tapos nung natuklaw na sila, dami namatay. Tapos yung mga natutuklaw, sabi na, patawarin niyo na po kami. Ang sabi ni Moises, sige, sabi ng Diyos, patatawarin ko na kayo sa inyong kasalanan, magpapadala ako kay Moises, magpapagawa ako sa kanya ng tansong ahas. At lahat ng titingin dun sa ahas na yon ay gagaling sa kamandag ng ahas. So ganun din po, bakit binanggit ni Jesus yung verse na yon sa pagliligtas ng Diyos? Kasi sabi sa verse 14, just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up. Maitaas ang Diyos, that everyone who believes may have eternal life in Him. Yung sa ilang, sa wilderness, naligtas sila sa tuklaw nung ahas. Tama ba? Tumutuklaw ang ahas? Tama. Baka iba yun na sa isip ko Yung panahon po ni Moises, niligtas sila sa tuklaw o sa makapangyariang kamandag ng ahas na yon, kapag daw po ang sino man na tumingin sa Diyos at maniwala, verse 15, sabay-sabay po natin basahin, that everyone who believes may have eternal life. Kapag daw ikaw ay naniwala kay Jesus, parang yung nangyari sa ilang, kay Moises, kapag tumingin ka daw kay Jesus, kaya niya kanyang iligtas na makamandag na kapangyarihan ng kasalanan sa buhay mo. Palakpakan natin ng Diyos. At hindi doon natapos. Akala ni Nicodemus, ganun ba? Hindi. May 16 pa. Ano po yung 16? For God so loved. Hindi dahil sa gusto ka lang ililigtas ng Diyos. Ililigtas ka ng Diyos dahil mahal ka niya. Kung tingin mo sa Paskong ito, walang nagmamahal sa'yo, nagkakamali ka dahil meron, at meron. Gustong ipaunawa ni Jesus kay Nicodemus na God will never run out of ways to save His people. Iniligtas na yung mga bansang Israel sa Egypt. Tapos ngayon, nagreklamo ka sa ilang. Maraming Kristiyanong ganyan. Niligtas na, ginawa ng born again. Ang dami pa rin reklamo. Tingnan mo katabi mo. Diba? Hindi man siya nagreklamo verbally, baka sa buhay niya, nagreklamo na siya sa isip niya. Pero gustong ipaunawa ng Diyos, kung nagreklamo ka sa buhay mo ngayon, hindi mawawala ng paraan ng Diyos para iligtas ka sa problema mo. Amen po ba? Ang mundo nga hawak niya, problema mo pa kaya, hindi niya kayang buhatin. Gagaling ka kahit sa kamandag ng ahas kung matutuklaw ka ng panahon ni Moises. So parehong kagalingan, kaso yung kay Jesus, hindi lang po physical na kagalingan, spiritual at eternal na kagalingan. Doon po yun. Unstoppable love. Ibig sabihin, kung hindi nawalan si Lord noon ng pamamaraan para iligtas sa mga tao sa tuklaw ng kamandag ng ahas, sinasabi ngayon ng John 3:16, for God so loved the world. Papansin niyo po yung salitang love, past tense. Ibig sabihin, sure na mangyayari. At nangyari na nga 2,000 years ago. So hindi na pwedeng bawiin ng Diyos ang pagmamahal niya sa'yo. Hindi ka ba natutuwa nun? Sa relasyon kay Lord, walang bawian ng pagmamahal. Yan ang kagandahan ngayong Pasko. Kapag nainis ka sa isang tao, pwede mong bawiin yung binigay mo no? Sino po dito nang babawi ng regalo kapag nainis ka? Bawiin ko na nga yung kiss ko sa'yo. Iyan, no? Ako ba naman? Kung nakagawa siya ng paraan ngayon, church, I want you to know, kaya din gumawa ng paraan ngayon ng Lord. Kung sa pamamagitan ng pagtingin sa ahas na tanso, noong panahon nila ay makakaligtas sila sa kamandag ng ahas, ang pagtingin naman sa ating Panginoong Hesus, sabi niyo nga po, tingin. Saka ba kasi tumitingin pag may problema ka?
Walang kahit sino man, kasi nga unstoppable love. Kahit tuklaw pa ng ahas, at kahit kamandag pa yan ng kasalanan, hindi kayang pigilan ang pag-ibig ng Diyos. Unstoppable love. Sabi niyo nga po, unstoppable love. Because God's love is unstoppable, for God so loved the world, He will never run out of ways to save His people. Hindi po kayang pahintuin ng Diyos para mahalin ka. Kahit anong gawin mo, magtampo ka na sa bigas. O kahit sa Diyos, hindi mo pwedeng sabihin, Lord, stop na. Stop ka na manligaw. Stop ka na manuyo. Stop mo na ako mahalin. Hindi po. Hindi pwede kasi nagawa niya na eh. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, sobrang dumi ko, sobrang layo ko sa'yo, huwag mo na ako mahalin. Sabi ni Lord, di ko kaya. Sabi mo sa katabi, hindi niya kaya. Hindi niya kayang hindi ka mahalin. Again, kapatid, kung nandito ka ngayon, feeling mo, down na down ka, layo mo sa Lord, your limitation can't stop God from loving you. Lord, limited akong tao. Hindi question kay Lord yun eh, mahal ka niya eh. Your status can't stop God from loving you. Kung may kanta si Lord na secular, I can't stop loving you. I just can't, anak. Hilingin mo na lahat sa akin, pero yung wag kang mahalin, hindi ko kayang gawin. Ulitin natin yun. Nakuha niyo ba yung sinabi ko? Ganito, pag may sakit ko, ano-ano naisip ko eh. Hilingin mo na lahat sa akin. Ano nga yung sinabi ko? Ang wag kang mahalin, hindi ko kayang gawin. Ganyan ang pagmamahal ni Lord. Because God's love is unstoppable. For God so loved the world. Napakantindi pa naman ang kasalanan. Amen po ba? Alam niyo po ba ang kasalanan matindi yan? Sabi niyo nga po matindi. Anong ginagawa ng kasalanan? Una, what is sin? Sige po, sino makakasagot? What is sin? Taas ang kamay. Sin is kasalanan. Hindi ko po sinabing i-translate mo. Sin, separate relationship. Amen? Simula nung nagkasala si Eva at Adan, na-separate na sila sa Diyos. Pansin natin, dahil sa kasalanan, nalalayo tayo sa isa't isa. Pag nagkasala yung mister mo sa'yo, yung asawa mo sa'yo, nakakaroon na parang wall. Dahil sa kasalanan, nalalayo yung relationship natin sa isa't isa. Kunyari, sa trabaho mo, nagkaroon ka ng kasalanan, dating okay kayo ng boss mo, ngayon lahat kaaway mo na. Dahil yun sa kasalanan. Sa best friend mo, sa BFF mo forever. Na nagkasala, parang nabawasan yung F, naging BF na lang. Tapos mamaya, di mo na siya pinapansin, iba na yung BFF mo. Dahil sa kasalanan. Parang wala akong usap ngayon. Asan ba kayo? Dahil sa pamilya. Diba kapag nagkasala ka sa pamilya, lahat na kaaway mo. Ang dami mong ginawang tama, pero lagi nila nakikita yung mali dahil sa kasalanan. Sa kahit anong relasyon, kapag nagkaroon ka ng kasalanan, naghahati ito, nagbibigay ng malaking wall para hindi na kayo magkaroon ng relasyon. Sin is a separator. Sabi niyo nga po, sin is a separator. It separates us from God. It separates us from our relationship to one another. Marami din po sa atin dahil nagkasala sila at hindi nila na-confess, napatawad sila ng Diyos at hindi nila mapatawad ang kanilang sarili dahil sa kasalanan, hindi na umati ng church. Nilalayo ang kanilang sarili. Bakit? Sin separates. Ang kasalanan ay naghihiwalay sa atin sa Diyos. Ganon kabangis. Sabi niyo po, napakabangis. Sige nga po, sabi niyo mo, 1, 2, 3, go. Napakabangis. Kaya lang, for God so loved the world. Kahit sobrang bangis ng kasalanan, hindi kayang ito pahintuin ang pagmamahal ng Lord sa'yo. Kaya ka nandito ngayon dahil hindi mapigilan ang pagmamahal sa'yo ng Diyos. Kahit ang mabangis at makamandag na kasalanan ay hindi kayang pigilan ng Diyos para mahalin ka sa umagang ito, kapatid. Kaya napakaganda ng Pasko. Again, your sin and limitation, even your worst past, can stop God from loving you simply because God's love is unstoppable. Pwede bang palapakan natin si Lord? Kaya ngayon, kung iniisip mo, magkakaroon pa kaya ako ng maligayang Pasko? Yes, kung titingin ka kay Lord. Kung titingin ka sa sarili mo at nagawa ng tao sa'yo, magiging malungkot ang Pasko mo. Pero kung titignan mo ang pagmamahal ng Diyos na hindi kayang pigilan ng kahit ni sino, magkakaroon ka ng maligayang Pasko. So number 1 po,
Gaano tayo kamahal ng Diyos? Anong katangian ng pagmamahal nito? Number 1, God's love is unstoppable. Basahin po natin verse 16b. Pangalawang puntos po natin. Lahat na nandiyan pa magsabi ng wow. Go. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Anong katangian ng pagmamahal nito? Number 1, unstoppable. Pangalawa, unselfish love. Ang pagmamahal ng Diyos, hindi makasarili. Hindi pang sarili lang. Kasi marami sa atin, mamahalin kita para maging masaya ako. Para may makuha ako sa'yo. Mamahalin kita para mahalin mo din ako. Ganyan ang pagmamahal ng tao. May kondisyon. Pero hindi ang pagmamahal ng Diyos. Bakit? It is unselfish love. He gave, ano daw po binigay niya? His one, sabay-sabay po, His one and only Son. One na only pa. Diba pag one only talaga, automatic? Pero bakit dito in-emphasize pa, one na only pa? Ganyang katindi ang pagmamahal ng Diyos. Walang katumbas at walang kapalit ang binigay niya. Ulitin ko po, ang binigay ng Diyos na pagmamahal at regalo sa ating lahat, walang katumbas at walang kapalit. Minsan kapag nakakatanggap tayo ng regalo, saya-saya mo doon sa regalong binuksan mo. Pero nakita mo yung katabi mo, binubuksan yung regalo niya, parang mas malaki sa'yo. Parang may katumbas na yung regalong binigay sa'yo. Amen po ba? Pero nung nagbigay ang Diyos ng regalo, walang katumbas at walang kapalit. Unselfish. Yung tanging pag-aari ng Diyos, Ama, ibinigay niya sa isang taong hindi karapat-dapat ng regalo na yon. Andyan pa po ba kayo? One and only. Pwede namang i-enjoy ng Diyos Ama at Diyos Anak ang langit nang wala tayo. Pwede pa yon. Pwede po ba yon? Pwede sila mag-enjoy doon nang wala tayo. Pero, wala sa plano ni Lord ang sarilinin ng eternal life. Wala sa plano ng Diyos na siya lang ang nasa langit. Gusto niyang idamay ang katabi mo. Kaya sabi mo sa katabi mo, sana sumama ka sa langit. Sana wag lang dito sa lupa. Gusto ni Lord, idamay ka. Inamay ang katrabaho mo. Idamay ang kapitbahay mo, kamag-anak mo. And mind you, gusto idamay ni Lord yung kaaway mo. Sino po dito may mga kaaway? Taas ang kamay. Babait nyo naman. Sarap nyo bigyan ng regalo. Wala kayong kaaway? Sure? Kunwarihan kayo, ha? Pero good news, kung walang kaaway, praise the Lord. Pero huwag kayong mag-alala, magkakaroon din yan. Kasi sa buhay, hindi laging okay sa'yo ang tao. May magagalit sa'yo. Pero sabi ni Lord, unselfish eh. Dati tayong kaaway ng Diyos, pero pinili niya tayong mahalin. Sabi ng Bible. Hindi ko po sinabi, ang Diyos, ang Bible ang nagsabi. Ganong katindi ang pagmamahal ng Diyos, unselfish. Type nyo nga po sa comment section, unselfish. Kaya nga po yung word na He gave His one and only Son means it is the giving act of the Father. Napansin niyo po yun? Hindi ko po sinasabing hindi giver si Jesus. Pero kung mapapansin natin mabuti, it is the giving act of the Father. For God so loved the world, He gave. Ibinigay niya. Bago ibigay ni Jesus ang buhay niya, may nagbigay munang Ama sa langit. At yung nagbigay na Ama sa langit, kaisa-isahan lang yung binigay niya. Ibig sabihin, walang walang pamalit eh. Walang spare tire. Nawala yung trono, nawala sa trono eh. Bumaba dito sa lupa. Kapag sinabi pong He gave, yung Greek word po niyan, original word is eduken. Sabi nyo nga po, eduken. Ngayon po, ini-educate ko kayo sa salitang eduken. Ano nga po yung eduken? Tamo? Ano nga po yung salitang eduken? He gave. At pag sinabi pong eduken, means a love that costs. God gave what was most dear to Him. Ulitin ko po, pwedeng magpadala ng propeta, anghel, ang Diyos Ama. Pero sino binigay niya? Yung one and only Son niya. He gave
the most important to Him. Kaya nga po, pag nagmamahal, binibigay ang pinaka-importante. Ano pinaka-importante sa tao? Sabihin niyo po sa akin. Kapag nagmamahal. Sige po. Kapag nagmamahal ka, ano dapat binibigay mo sa isang tao? Sige po. Nagmamahal ba kayo? Yung oras. Time. Yung presensya. Kaya nga hindi mo pwedeng sabihin mahal mo si Lord tapos wala kang oras. Sino po nag-daily devotion ngayong araw na ito? Amen. Yun lang. Call, ano yung kinanta natin kanina? Here I am to worship. Here I am to say that you are my God. Tapos wala kang time. Baka sabi ni Lord, baka naman. Baka naman bigyan mo ako ng oras. Kasi kapag nagbibigay ka ng pagmamahal, nagbibigay ka dapat ng oras. Kasi Lord, hindi basta-basta binigay niya. One and only, type nyo nga po sa comment section, one and only. Ibinigay ng tatay yung pinaka-importante sa kanya. Sinabi, eduken. Na hindi lang ito sentimental feeling, but love that costs. Nag-iisa na lang, binigay pa. He gave the most important to Him, one and only. Kakaibang giving ito, amen po ba? God, the Father, gave sacrificially. Kapag nagmamahal ka, nagbibigay ka, at hindi lang basta pagbibigay, nagbibigay ka sacrificially. May something na mawawala sa'yo. Panahon, oras at lakas. Bakit mo kailangan i-emphasize na one and only ito? Kasi kapag madalas nating naalala ang cross, ang lagi natin nakikita yung suffering ng anak. Kapag napapanood natin yung Passion of the Christ, lagi tayong namumove yung puso natin sa suffering ng anak. Doon tayo nakafocus, di ko naman po sinasabing masama yun. Pero bago pa mag-suffer ang anak, nag-suffer na ang tatay. Andyan pa po ba kayo? Bago mo makita yung suffering ng anak doon sa krus ng Kalbaryo, may isang Diyos na nag-suffer sacrificially, binigay ang kanyang buktong na anak. Mahirap ba para sa ama na ibigay ang kanyang isang anak? Tinanong ko nga isang magulang ang daming anak, ayaw pa rin ibigay ang isang anak. Pansin niyo yun? May 12 siyang anak, pwede bang penging isa? Ayoko nga. 12 naman yan, may kapalit Hindi, ayoko. Ayaw niya, di wag. Pero si Lord, isa na nga lang yung anak. Sabi mo, isa na nga lang Binigay pa. Kaya niyo po yun? Sino po dito may mga anak na? Huwag niyo po ibibigay yung At si Lord, binigay niya yung mabait na anak. Amen, masunurin na anak. Baka may mga magulang dito ang binibigay na anak. O sige, pastor, sa'yo na. Para magbago. Diba? Ang binibigay mo, latak. Sorry for the word pero hindi latak ang binigay ni Lord. Hindi latak ang binigay sa atin ng Diyos Ama. One and most dear to Him. Ni ayaw niyang padapuan sa lamok. Tapos di mo mabigyan ng oras, sasabi mo mahal mo siya. Sabi mo sa katay mo, aray ko. Aray ko, aray mo. Aray natin lahat. Kasi sasabi mo, Lord, I love you. Sabihin ni Lord sa'yo, asan ang oras mo? Anong petsa na? Ika-52 Sunday na. Nag-iisip ka pa rin kung magsisimba ka? Tapos sasabi mo, mahal mo ako. Aray mo. Ang sakit ng ginagawa mo. Pero balik tayo sa number 1, kahit anong gawin mo, hindi mo kayang pigilan ang pagmamahal sa'yo ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Pero sana naman, wag mo basta take for granted yung pagmamahal na yun, no? Tama, unselfish siya. Unstoppable. Again, madalas, ang suffering ng anak yung nakikita natin. Pero yung suffering ng ama, kaya kailangan nadadissect natin maigi ito. Ang Diyos Ama ang unang nag-sacrifice ng kaisa-isa niyang anak. Kaya siya tinawag na unselfish love. Have you ever thought about the suffering of the Father? Ito yung tanong dito Kakayanin mo bang sumilip sa mga magulang dito? Kaya mo bang sumilip sa bintana mo na makita yung anak mo binabatok-batukan,
kinokonyatan, dinuduraan, sinasaktan, pinapatay yung isa mong anak. Kaya niyo po ba sa mga magulang dito? Baka ako maghalo ang balat sa tinalupan, makalimutan kong pastor ako. Knowing na yung Diyos Ama sa langit, kaya niya naman sabihin sa mga anghel niya, ubusin niyan lahat. Ubusin. Pwede bang gawin ng Diyos Ama yun? Kaya sabi ni Lord, Jesus, not my will but yours be done. Kaya naman ni Lord, gawing abo lahat ng mga Roman. Amen. Kaya niya yun. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, hindi kasi makasarili ang pagmamahal ng Diyos. Kung sa atin lang, ayaw mo nga patabahin yung jowa mo kahit kanino. Amen po ba? Gusto ko sa akin ka lang nakatingin kahit duling na. Sa'yo pa rin nakatingin. Diba? Ayaw mo padapuan kahit kanino. Ayaw mo ipakausap kahit kanino. Masyado kang sa pagmamahal Pero ito, unselfish. May kapangyarihan siya at kakayanang pahintuin ang lahat ng paghihirap ng anak niya in a split of second. Sa isang kisap mata, pwede niyang ubusin lahat na nagpapahirap sa anak niya. Kaya ni Lord John, but eduken. Sabi niyo nga po, eduken. Binigay niya na Sabi mo, binigay na He gave. This is indeed an unselfish kind of love. May kakayanang gumante, pero instead na gumante, nagbigay ang Ama. Kaya tumalikod siya. Sabi niya, boy, bakit ka tumalikod sa akin? Sabi ng ni Jesus sa cross. Kino-quote niya rin po yung Book of Psalms. Bakit mo hinayaan ako maghirap? Kasi hindi niya kakayang tignan. God the Father gave sacrificially. Matinding pagtitimpe ang ginawa ng Diyos Ama. Para mapakita lang ang pagmamahal sa atin. Amen po ba? Again, kung saan ako gagawin yan, baka malayo pa lang yung mananakit, masaktan ko na yung mananakit. Pero hindi kasi ako Diyos Ama Amen? Ang Diyos Ama, kahit nasaktan, dinuraan, minura-mura, tinadyakan, pinako sa krus, nagawa niyang ibigay dahil sa pagmamahal. Because of His unselfish kind of love. Napakatindi ng pagmamahal na ganon. At ibinigay ng Diyos, hindi latak, hindi tira-tira, kundi best offering. Hindi basta-basta lang. Yung nag-iisang anak. Ano nga po yun? One and only Son, begotten Son. Padali kasi magbigay kapag may sobra ka. Amen po ba? Sino dito mamaya magbibigay ng sobra niya? Wala. Wala magbibigay ng sobra. Minsan kahit may sobra, ang hirap magbigay. Pero ang Diyos Ama, kahit yun na lang ang matitira sa Kanya, binigay pa niya. Palakpakan natin si Lord. Kaisa-isa na lang. John 3:16 proves na ang binigay ng Diyos, hindi reserba, hindi basura, at hindi tira-tira. Kundi pinaka-importante, pinakamahal ng Ama. May kalidad at may pakinabang. Marami sa atin, minsan, hindi ko po nilalahat, magre-regalo ngayong Pasko, yung hindi niyang gustong na-receive nung dati, ang ireregalo niya. Umami na kayo. Amen po ba? Marami sa atin, yung naregaluhan ng maraming rice cooker nung kasal, ipagre-regalo ngayong Pasko. Kasi may sobra siya. Pero si Lord, yung pinaka-best. Amen po ba? Pinaka-the best. Sabi niyo nga po, the best. Sabi nga po natin lahat, unselfish love. Last but not the least, Pasko na, sinta ko, hanap-hanap ka ni Lord. Ano katangian ng pagmamahal niya? Number 1, unstoppable love. Pangalawa, unselfish. And last but not the least, verse 16c, that whoever believes, sabi niyo nga po, whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Bago ko po banggitin yung pangatlo, sabay-sabay natin banggitin yung buong John 3:16. Go. For God so loved the world that He gave, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Unstoppable, unselfish, and last, the unlimited love of God. That whoever believes in Him, ang sino man, yung sino man na yan, ay kasama tayo lahat. Maging sino ka man, mahal ka ng Diyos.
Ano man ang pinanggalingan mo, bakla, tomboy, girl, boy. Ano ba yun? Dami na eh. Lahat ng alphabet eh. Pero kahit anong alphabet ka pa sa alphabet, mahal ka ni Lord. Maging sino ka man, mahal kita, sabi ni Lord. That whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Pag sinabi pong whoever sa Greek word par, yung nga po par. Pag sinabing par, the whole, entire, lahat daw po, anumang edad mo, anumang estado mo, nakatapos ka man o hindi, 6 digit ka man o walang digit sa bangko, mahal ka ni Lord. Whoever is the Greek word par. And the word world is found 77 times in the Gospel of John alone. Sa Gospel of John, ilang beses po nasabi yung world. At hindi po ito yung literal na mundo, ito po yung mga tao. At hindi lang iilan, kundi lahat ng tao. For God so loved the world. Let me tell you that God's love is not exclusive, but inclusive. Ang kaligtasan, tama, mahal ni Lord lahat. Amen po ba? Lahat, anumang kasarian mo, mahal ni Lord lahat. Kaya lang, sabi nyo nga po, kaya lang, ang mapupunta lang daw po sa langit, yung whoever. Tingnan mo yung katabi mo kung siya si whoever. Wherever I see boys and girls in the land. Oh, mali ba yun? Ano ba yun? Whenever? Whenever pala yan. Binago na kanina. Whoever na. Mahal ni Lord lahat, pero yung whoever, sino daw po yung whoever? Believes. Yung maniniwala lang ang maliligtas. Sino nagsabi? Si pastor? Sino po? Ang Bible. Kaya huwag po kayo magagalit kay pastor sa mga preacher na kapag sinabi, ang maboborn again lang ang mapupunta sa langit. Hindi naman ako nagsabi, si Jesus. Pag napunta ka sa langit, tanong mo si Jesus, but Lord, yun lang, Lord. Kayo na ni Lord ang bahala doon. Sinabi niya na eh. Tama, mahal ni Lord ang buong mundo. Yung mga tao sa mundo, ano man ang ginagawa nila, andun ang pagmamahal ni Lord. Yun po yung context nun. Ibig sabihin, pastor, pati mga contractor, mahal ni Lord. Yes or no? Ba't di natin sila mahal? Kasi hindi naman tayo Diyos. Limitado lang tayo. Pero ang sabi ni Lord, mahalin ang hindi ka mahal-mahal. Ang hirap, Lord. Itong ang katabi ko minsan na tinotoyo pa eh. Sabi mo, tama. May tama. Yun talaga yun eh. Bakit ganun? Nagnanakaw na sila, mahal pa rin sila ni Lord. Tingnan mo nga yung sarili mo sa salamin. Amen? Bakit pag sa'yo, okay ka mahalin ni Lord, pero pag sa ibang tao, di sila pwedeng mahalin ni Lord? Bakit? Selfish kasi tayong tao. Dapat mamatay na silang lahat bago pa sila magsisi. Ganyan ang tao. Pero hindi ganyan ang pagmamahal ng Diyos. Unstoppable eh. Ay, ibig sabihin, hindi pala Christian yung for God so loved the world. Yung world pala doon, hindi sila Christian. Kasi nga ang mahal ni Lord, na John 3:16 dito, yung mga hindi nagmamahal sa Diyos. Amen po ba? Yun tayo eh. Kabilang tayo doon sa world na yon. Mga nangangalunya, magnanakaw, sugarol. Yun yung word na sinasabi doon. At kung iisipin mo mabuti, aarukin mo, parang ang hirap silang mahalin. Tama, kasi nga hindi ka Diyos. Kaya lang, may whosoever, hindi natapos doon eh. Yun yung kagandahan sa salita ng Diyos. Mahal ni Lord lahat, pero yung maniniwala lang, magre-repent at magre-return to God, ang makakapasok sa langit. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang. Buti na lang naintindihan natin ngayon. Mahal sila ni Lord. Kaya lang hanggat di nila tinatanggap ang pagmamahal ni Lord, yung pagmamahal nila sa sarili, magdadala sila sa kanila sa impyerno. Pagmamahal nila sa pera, magdadala sa kanila sa impyerno.
ang pagmamahal nila sa mga ari-arian dito sa lupa, ang magdadala sa kanila sa impyerno. Yes, may bansang Israel, pero nadamay tayo dahil sa pag-ibig ni Kristo. It means hindi limitado sa isang tao, sa isang bansa ang pagmamahal ng Diyos. God loves all colors, all groups. Kahit nandun pa sila sa pinakamalayong gubat, mahal sila ng Diyos. Kaya lang, hanggat hindi sila kumikilala, whosoever believes in Him shall not perish. God loves all colors, group, people. God loves all sinners. Sabi mo ngayon sa katabi mo, kasama tayo doon. Kasama tayo. Huwag mong i-exempted ang sarili mo. For God so loved the world, whoever, maging sino ka man, kung tatanggapin mo ang Diyos, unlimited ang pagmamahal niya para sa'yo. Palakpakan natin si Lord. It means, katulad ng sinabi ko, hindi mo kailangan tuminaw para mahalin ka ng Diyos. Hindi mo nga pwedeng questionin na mahal ba ako ni Lord? Mahal ka nga niya eh. Kulit mo eh. Ikaw yung minamahal na napakakulit. Pero kahit napakakulit mo, mahal na mahal ka pa rin ni Lord. Mahal ka niya kung sino ka ngayon at kung sino ka bukas at kung sino ka sa darating na panahon. Walang question doon. Amen po ba? Kaya nga kapag bumalik ka dito sa church at tingin mo makasalanan ka, para sa iyo ang pagmamahal ng Diyos. Bakit? Unlimited ang pagmamahal ni Lord. Makakabalik at makakabalik ka kay Lord. Romans 5:8, but God demonstrate His own love, not the love of the prophet, of the angels, His own, sabi nyo nga po, own love. For us in this, basa lahat ng sinners, while we were still sinners, hindi hinintay ni Lord na maging mabait ka kasi hindi ka magiging mabait. Alam ni Lord yon. Alam ni Lord na may oras ka naman para sa Kanya pero pinili mo ang iba. Mahal ka pa rin niya. At madaling magmahal ng tao kapag maayos ang sitwasyon. Pero kakaiba ang pag-ibig ng Panginoon. While we were still sinners, habang ginagawa natin ang mga makamundong bagay, hindi tumigil ang pagmamahal ng Diyos. Namatay siya para sa atin. Sa panahong hindi tayo kamahal-mahal, unlimited ang pagmamahal ng Diyos. Kahit anong baho ng kasalanan mo, kasama tayo sa pagmamahal ng Diyos. Kapatid, sana wag mo malimutan ngayong Kapaskuhan sa iyong listahan na unlimited ang pagmamahal ng Diyos para sa iyo. Una, unstoppable. Even your past can stop God from loving you. Kahit yung present na kasalanan mo, lihim na ginagawa mo, hindi makakapigil ng pagmamahal ng Diyos para sa iyo. Kaya lang, whosoever, huwag mo sana antayin na sa kabila ng pagmamahal ng Diyos, maranasan mo ang pinakamatinding regret ng buhay mo. Ang madatnang ka ng Diyos, maiiwan ka. Pero huwag ka mag-alala, mahal ka pa rin ni Lord. Unlimited ang pagmamahal ng Diyos. As I end, number 1, ano po yun? Tayo po tayong lahat. Pasko na, sinta ko. Sana maramdaman mo ang pagmamahal ng Diyos. Gaano tayo kamahal ng Diyos? Anong katangian ng pagmamahal na ito? Number 1, kayo po. Unstoppable love, unselfish love, and last, the birth of Jesus Christ reveals the three uses of God's love. God's love is unstoppable, unselfish, and unlimited. Now let's conclude this message by going back to the background of the story. Kanina po binasa natin yung verse 14, 15, 16, at ngayon po babalikan natin yung pinaka-text kung saan kinuha ni Jesus yung verse nung kausap niya si Nicodemus. Numbers chapter 21, verse 6 and 9 says, kayo po, the people came, verse 7 po. Ito po yung panahon. We sinned when we spoke against the Lord. Pray that the Lord will take the snakes away from us. So Moses prayed for the people. Verse 8, the Lord said to Moses, make a snake and put it on a pole. Anyone who is bitten can look at it and live.
So Moses made a bronze snake and put it on a pole. Then when anyone was bitten by snake and looked at the bronze snake, they lived. Kaya mapapansin nyo po, kung pupunta kayo sa hospital, sa mga reseta, meron dong isang tanso na may ahas. Yun po yun. Biblical po yun. It's a reminder for us na anumang sakit na meron ka, kapag tumingin ka kay Lord, physically, pagagaling ka niya. Yun yung panahon ni Moises. Pero higit pa, sabi niyo po, higit pa. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, nakita natin, yung Israelita na yung nagkasala, pero si Lord pa rin yung lunas sa kasalanan nila. You may say this moment, I have carried the weight of poison of sin in my life. Baka sabihin mo sa akin sa umagang ito, Pastor, di mo ako kilala. Matatapos na ang taong ito, pero kung ano-anong ginawa kong kalokohan ngayong taon. Napakabigat, napakatindi ng mga kasalanan na nagawa ko. Yes, alam ni Lord yan, kapatid. At ini-invite kita na right this moment, pwede bang huwag kang tumingin sa kasalanan mo? Kasi hindi naman pinapatignan sa'yo ng Diyos. Ang pinapatignan sa'yo ng Diyos ngayon, yung anak niyang nagbigay ng buhay. Every time na nalulog mo ka sa kapangyarihan ng kasalanan, hindi mo na kayang tignan ng sarili mo na anak ng Diyos, pwede mong tignan mo yung pagmamahal ng Diyos para sa'yo. Sabi niya, kapag hindi mo na kayang abutin ng Diyos, look unto God. Don't look at your sin. Instead, look to the Son and to the promise that whoever believes. Ang tanong sa umagang ito, naniniwala ka pa ba na mahal ka ng Diyos? Lahat na naniniwala mahal siya ng Diyos, magsabi ng Amen. At kung naniniwala ka, sabi ng Diyos, you will not perish, but have eternal life. Every time na ikaw ay bumabagsak, tumingin ka kay Jesus. Do not look at yourself. Do not look at your sin. But instead, look at the Son and you will live. Yes, galit si Lord sa kasalanan. Pero I want you to know, hindi porket galit si Lord, it doesn't mean hindi ka na niya mahal. Hindi porket galit si Lord sa kasalanan, hindi ibig sabihin hindi ka niya na mahal. Always remember as I end this preaching today, nothing you can do can stop God from loving you. Ulitin ko po. Nothing you can do sa buhay na ito can stop God from loving you. Sana ngayong Pasko, maalala mo ang pag-ibig ni Kristo. May isang Diyos amang nag-suffer, nag-sacrifice ng isang napakagandang regalo para sa makasalanan katulad mo. Katulad ko, katulad nating lahat. And it's worthy of our worship this morning. Nawa bago ka mag-celebrate, reunion, ma-reunite muna yung relationship mo kay Lord. Lord, walang ibang mahalaga ngayong Pasko kundi ang pag-ibig mo para sa akin. Tulungan mo ako na manumbalik. Kung may mga first-timer po ngayon, hindi ka pa nagkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Lagi mo sineset aside yung panahon mo para kay Lord. I want you to invite to this prayer and make it your personal prayer. And I do believe, once na pinag-pray mo ito, galing sa puso mo, your life will never be the same again. Kung ready ka na, tell it to Jesus, Lord Jesus, come into my life. Come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to I you. admit that I am a sinner. I admit that I am a sinner. But I believe that you are my Savior. But I believe that you are my Starting Savior. today, Starting today, be my God, be my God, be my Lord, be my Lord, be my Master. be my Master. In Jesus' name. In Jesus. At kung sa araw na ito, matagal kang lumayo kay Lord, at minsan yung kasalanan na pumipigil sa'yo para lumapit sa Diyos, I want you to know, walang bagay na pwede kang gawin na hindi ka mahalin ni Lord. Mahal ka ni Lord, tapos. Walang itatanong sa'yo si Lord kung saan ka galing. Mamahalin ka niya, yayakapin ka niya sa oras na ito. Problema lang, yung paniniwala mo. Naniniwala ka ba na mahal ka pa rin ni Lord? At kahit hindi ka naniniwala sa umagang ito, hindi pa rin magbabago ang pagmamahal sa'yo ng Diyos.